umaga mga kailaw. Good morning. At tayo po ngayon ay nasa huling linggo na po ng buwan ng Abril. So parating na daw ang tag-ulan. Kaya ulan na. Sabi nga po niya, New Life, New Mission, Living the Commission. So tayo po ngayon ay nasa anong date na yun? April 26. Ayan. And ano po ngayon? Break session po ngayon. So, yung pong topic natin ngayon, magkakaiba po tayo ngayon sa mga churches. At ang topic po natin is about ayan, the delegated authority. Ano po? Fourth week. So, we will talk about authority. Sabihin nga po natin, authority. Authority. Yan. Authority, bago po tayo pumunta dun sa authority, gusto ko pong basahin muna kung ano po yung commission. Ano po ba yung meaning ng commission? Kasi sabi niya doon, ang ating pong tema sa buong buwan na ito is living the commission. So sabi niya dito, pag yung commission, dinala mo sa business, no? It is referring to a payment, sabi niya dito, to a payment or a payment percentage. Diba? Commission. Ayan, dan tayo na dali. Kinumisyonan yung mga ginawang project. Diba? Doon sila, alam na natin yun, diba? Ang tagal na issue niyan. Okay? Pag dinala naman natin ang commission sa arts and service, sabi niya dito, it is a formal request to create. Si Brother Richard, di ba? Nako-commission na ano siya, nag-drawing siya. Kaya sabi niya, sino magpapa-commission? Yan. Sino magre-request sa kanya ng gumawa ng kanyang picture, di ba? Pag gusto niyo po nagpa-plug natin, no? Pag gusto niyo po may drawing kayo, yan. Si Brother Richard po. Yan. Pag dinala naman natin siya sa government, pag sinabi mong commission, a group of people appointed for a specific purpose. Diba? Nari, meron ka ng commission sa check or sa DepEd, diba? Dumating na yung commission mo. So, you are appointed for something or kung ano po yung posisyon na ibibigay sa'yo. Pag sinabi naman natin sa grupo, kunwari po, sa government, di ba? Sabi natin sila, they are in a commission. Or commission, tawag na natin, di ba? Pag nandun sila sa botohan, ano tawag doon? Si Commissioner Egay? Ano tawag doon? Comelec, ayun, sa Comelec. Commission on Comelec, di ba? May grupo ng mga tao na nandun sila sa Comelec, okay? Their commission, or there's a group of people or commission for that, okay, part. Sabi naman dito, pag ang commission nilagay mo sa authority, sabi niya, it signifies a high-ranking officer. Kaya nga po, kung titignan natin, kung babalikan natin sa history, no, yung mga tao nun, kapag taglay nila, yung kinumission sila, like si Caesar, sa Roman Empire, di ba? His commission as a representative of the Roman Empire doon sa panahon nila Jesus Christ. Tama? Kaya nga, in the name of, o kaya meron naman siyang tao, kunwari, pupunta po siya, in the name of Caesar, di ba? I am here. O kaya, yung mga palabas, nanonood tayo ng mga kings, di ba? Or Lord. Kunwari, si Justin, Lord siya sa kanila. O, di ba, kilala niyo ba yung Lord Cedric? Hindi ko ba nabutan yun? Si Lord Cedric. Di ba? In the name of Lord Cedric, sabi nila, nandun siya. Or sa mga duke, yung mga duke, duke. O, di ba? In the name of Duke Justin, kunwari pa, no? Mga ganun. So, kapag, ibig sabihin nun, may position, or is an officer, okay? Kaya po, pag-uusapan po natin ngayon, sa parte na yun.
in authority. So, there is a delegated authority for us. Okay? Next. Okay, sabi niya dito, Jesus has given us authority. Naniniwala po ba kayo yun? Na binigyan tayo ng authority ng Panginoong Jesus. Okay, sabi niya dito, basahin po natin. Luke chapter 10 verse 19. I have given you, sige po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. I have given you Authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So, noong panahon pong ito, tinawag niya yung 12 disciples. And sabi niya, okay, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. And sabi niya doon, nothing will harm you. Kung di po ako magkamali, 72 na to, no? Nung tinawag niya dito. Kasi doon sa Luke chapter 9 verse 1, una nun, binigyan niya rin sila ng authority. Sabi niya doon, ang authority, nailagay ko ba dyan? Next. Okay, wala. Sabi niya doon, buksan po natin yung Bible natin. Sa Luke chapter 9 verse 1, nagbigay rin po ng authority dito si Jesus Christ. Ang sabi niya dito, sige po, sabay-sabay po tayo. Luke, open our Bible. On Luke chapter 9, verse 1. One day, Jesus called His 12 disciples and gave them authority, sabi niya, power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. So ito po yung una, nung binigay niya po yung authority sa mga alagad niya na 12 disciples. So nung bumalik po sila, tuwang-tuwa sila. Sabi ng Lord, ang daming gumaling na may sakit, di ba? Pagkatapos nun, pagdating sa Luke chapter 10, tinawag niya naman yung 72 na mga tinuturuan niya rin. Sabi niya, by twos, he sent them by twos. Then sinabi niya, I have given you authority to trample on snakes. So hindi lang to heal the sick, hindi lang to cast out demons, pero sinabi niya rin na you will trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Lahat na, di ba? Lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sabi niya, binigyan niya ng authority. And sabi niya dito, nothing will harm you. So yun yung binigay na authority ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple. Next. So, sabi niya dito, yung tinawag niya na in my name, name means onoma, or Greek term, with great authority, character, and reputation. Kaya nga po, kapag tayo nagpe-pray, sinasabi natin, in the name of Jesus. Di ba? Yun yung sinasabi natin. So, pag sinasabi lang natin yun, we are telling it with authority. Amen? Amen. Sinasabi natin yun with authority. And syempre, with character and reputation. Amen? So next. Sabi niya dito, unused authority becomes the opportunity or becomes the enemy's opportunity. Okay? Kapag hindi natin nagagamit yung authority na nasa atin, nagkakaroon ng oportunidad yung kaaway para tayo'y upakan, di ba? Sabi sila, ito, hindi nito alam yung opportunity nito. Ay, hindi nito alam yung authority nito. Upakan ko to, sabi niya. Kaya minsan, di ba? Nakakapasok ang kaaway. Natatalo tayo ng kaaway minsan, di ba? Kasi hindi natin alam yung authority na nasa atin. Kaya sabi niya, all the power of the enemy. Sabi niya, and it cannot harm you. Di ba? Meron pa mga takot sa multo. Meron pa mga ganun dito. Siguro oras na para hindi na kayo matakot sa multo. Bakit? Kasi you have the authority. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin, kasama nun, binigay niya yung authority sa atin. Amen? Dati, natakot din ako eh. Mga naalala ko, grade 3, grade 4 pa ako, no? Kasi po yung CR sa bahay, nasa labas. Sino ba yung mga ganun? Taas ang kamay. Nasa labas pa, di ba ganun? Kasi yung ngayon mga bago na, pag nag-construct na ng bahay ngayon, yung CR nasa
loob na, di ba? Eh kami po yung pinakadulo nun na bahay, papuntang sementeryo. Last na kami, tapos medyo malayo pa naman. 500 meters pa. Bago yung sementeryo, 300, mga ganun. 300 or 200 meters to 500. Bago yung sementeryo. Pero kami yung pinakalas. So noon, kapag nasisiyan ako ng gabi, gigisingin ko talaga sila dati. Natigil ako sa siya. Kasi natatakot ako nun eh. Pero nung nalaman ko, yung authority ko sa Panginoon, o yung identity ko sa Panginoon, na may authority pala ako, hindi na ako natatakot. Amen? Amen. Okay? Sabi niya dito, unused. Okay, next pala tayo. It's a declarative faith. Okay? When we say in Jesus' name, you are declaring that you are with Jesus Christ. Amen? Amen. Okay, next. Okay, eto na po tayo. Pupunta tayo sa kwento sa Acts. Ano? Basahin po natin sabay-sabay. Sa Acts chapter 19, verse 13 to 20. Simulan natin sa 13. So, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Some Jews went around driving out evil spirits, trying to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus, whom all preaches, I command you to come out. Verse 14. 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day, the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about. But who are you? Okay, hanggang dito muna tayo, no? Sabi niya, bibigyan ko po kayo ng background sa kwento na to. Sa Ephesus, yung mga panahon na to, mayroong lugar doon, sabi niya, na doon pumupunta yung mga tao, or may mga lugar sa Ephesus na nandoon yung mga tao para magpa-deliver. Siguro dito sa atin yun, ang tawag natin doon, o ano, pupunta ka sa albularyo, di ba? So yung mga lugar na may mga ganon, sabi niya, para, kasi mayroong mga napopossess, or they are possessed with something bad or evil spirit. Then pumupunta sila doon para magpagaling, okay? Or bumili ng, sabi niya doon, according to history, ang Ephesus, may mga parte sila na may mga tiyatyan talaga. Merong binibilhan ng anting-anting. Ano pa? Merong binibilhan ng pampagaling. Yan. Merong binibilhan ng pangontra sa mangkukulam. So business center yun. At yung center na yon, siguro hindi lang magpagaling sa mangkukulam, kundi magpa-kulam din. Di ba? Di ba may ganon? May nabasa ko sa Facebook, sabi niya, yung mga hindi nagbabayad sa akin. Utang. Galagot kayo kabibigay nyo yung mga pangalan nyo. Sabi niya, di ba? Nabasa niyo ba yun? So, sabi niya, doon sa lugar sa Ephesus, may ganon. Siguro sa atin yun, sa Quiapo yata yun. Bilihan ng anting-anting, di ba? Bilihan ng pangontra sa mangkukulam. May ganon din sa atin. At yun yung lugar na yun. Sabi niya, meron doon mga anak ni Sceva. Sabi niya, the 7 sons of Sceva. At sila ay anak ng Jewish chief priest. So, sacerdote. Ibig sabihin, marunong sila. May alam sila sa mga, sabi natin, pangontra sa mga demon-possessed o naaalihan ng demonyo. At may alam sila tungkol sa Diyos. Amen? Kasi ang kanilang tatay ay isang pari o chief priest. And then, sabi nila, one day, sabi niya, yung lumapit sa kanila na merong naalihan or yung pinagamot sa kanila, sinubukan nila, sabi nila, in the name of Jesus, balikan natin, taas mo. Ayan, sabi niya, in the name of the Jesus whom Paul preaches, I command you to come out, di ba? Parang hindi pa direct, di ba? Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, na pinapamalita ni Paul, lumayas ka. Di ba? Parang ganun. Sa pangalan ni Justin, na hindi ko naman kilala, pero kaibigan ni Larry, sabi niya, lumayas ka. Parang ganun. So, it is not direct, no, yung relationship.
At sabi nila dito, okay, sabi niya dito, sumagot yung masamang espiritu. Ano sabi niya? Si Jesus, na sinasabi ninyo, kilala ko. Si Paul na sinasabi ninyo, kilala ko. Pero sabi niya, but who are you? Nagsimbahan sila, anak sila ng pare. No? Siguro kilala nila si Jesus by name, pero hindi sila kilala ni Jesus. At sabi niya, sabi ng masamang espiritu, sino kayo? Okay? Yung nabanggit dito na I know, nailagay ko yata dyan. Pwede ba natin? Okay, next pa. Balikan natin yan mamaya. Yung baba mo pa. Yung, ayan, ginosko, yung ginamit po dito na dalawang I know. Sabi niya, Jesus, I know. And Paul, I know. Ang ibig sabihin, sabi niya dito, ginosko means, in yung Greek word, I know Jesus. Kasi yung mga evil spirits, they have encountered Jesus and they have experienced Him. Amen? Sabi niya, kilala ko si Jesus. Kasi na-encounter namin yun eh. Nakakatakot yun. So, taon na taon sila, they tremble. Sabi niya. And, next. Yung ginamit naman kay Paul, I know Paul. I am aware of Paul. Sabi niya, na si Paul ay ganito. Na si Paul ay apostle ni Jesus Christ. Na si Paul ay disciple. Amen? Ng mga disipulo. So, the evil spirit knows them. Experience and by they're acquainted, sabi niya doon sa ibang meaning ng epistamai. Kilala namin at aware kami na sila yung nakakatakot, di ba? Parang ganun. Pero sabi niya, pero ikaw o kayo, sabi niya doon sa 7, sino ba kayo? Di ba? Baka ganun. Who you? Nagano'n ka na ba? Nung nag-chat ka, sabi niya, who you? Nagano'n ka ba? Nagpagbayad ka na, sabi niya, who you? Ganun na ba tayo? And sabi niya dito, balikan na natin. Okay? Sometimes, yung authority or in the name of Jesus Christ, akala nila, formula. Diba? Ginagawang formula. Sino ba yung ganon? Sa panalangin, minsan, hindi na tayo aware. At dapat pala, tatapusin ko yung panalangin ko na in Jesus' name. Kasi yun yung nakagawya. Hello? Amen? At dapat pala, kapag napunta ako sa madilim, sabihin ko in Jesus' name. O kaya kakanta na lang ako ng Jesus sa krus, ika'y namatay. Gano'n. Sining gano'n. Pag natatakot, kumakanta ng gano'n. O kaya sa madilim na lugar, pumupunta lang, or nagsasabi ng gano'n, no? Sabi niya, the name of Jesus is not a formula or punctuation mark. Nasa dulo ng panalangin, kailangan nandoon. But, a relationship to live. Sabihin nga natin, a relationship to live. A relationship to live. So, yung 7 na yon, wala silang personal na relasyon kay Jesus at saka kay Paul. Nakita lang nila si Paul, nadaanan nila, ginagawa ni Paul yun. Sabi nila, nung nakita nila si Paul na nagpagaling na may sakit or nagpalayas ng demonyo, ganun pala yun. At yung 7 na yun, ginaya nila si Paul. Siguro, sa mga ilang beses, tumalak. Kaso, nung na-meet nila yung medyo mataas, according to history, or according to scholar, Bible scholar, may hierarchy ng mga demonyo. Di ba? At ang mga yon may mas mataas, may mas bababa, siguro. Siguro, meron yung tanod, yung pag-alagara, di ba? At meron din opisyal. So, they have also authorities. Kaya kung pabasahin natin doon, di ba? Sabi niya doon sa Daniel, the authority on that place, nung nag-pray si Daniel, di ba? Sinalubong yung angel, kaya natagalan yung panalangin. Okay? Next. Sabi niya, hell recognizes those who walk with authority and power. Amen? Amen. If you walk with Christ, di ba? Alam niyo ng mga kaaway. Sabi niya nga, pag binasa mo yung James, they also trembles in the name of Jesus Christ. Pero, hindi sila
naniniwala or hindi sila nagsasubmit sa Panginoon. Okay? Kaya sabi niya dito, they recognize who walks also with authority and power. Meron nga, no, sabi niya si Leonard, nakita ko yung apelido niya. Sabi niya, ang gusto niya daw mangyari ay maging wanted list siya sa hell. Pag sinabi mong wanted, parang ano, kaya yun, ang weird. Wanted list ka sa hell. Sabi niya, kasi pag dito sa mundo, ang wanted list, hinahanap, di ba? Pinaghahanap, ano pa, baka may presyo pa, di ba? Wanted. Mayroon siyang pabuya. May bounty. Pero, sabi niya, pag wanted list ka daw sa hell, kinatatakutan ka. Sabi niya, ay si Larry, mayroong pangalan to. Ayoko ito masalubong. Kinatatakutan nila, they tremble kung meron yung pangalan mo. So sabi niya, gusto ko maging wanted list ako sa hell. So sabi niya, and they know who walks with power and authority. Amen? Kaya sabi niya, meron verse sa Bible na when Paul walks, and even Peter, di ba? Yung madaanan lang nila yung anino niya or mahagip lang sila ng anino. Nawawala na yung sakit. Tumalayas. Gumagaling yung tao. Amen? So that's the authority and power. So sabi niya dito, then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all, di ba? Mag-isa niya. Pero di natin alam kung legion din ng laman niya, di ba? At sabi niya, tumalon siya sa pito. And sabi niya, overpowered them all and gave them such beating. Doon sa ibang version, naging, sila, battered, sabi niya. Binugbog talaga sila. Mag-isa niya, binugbog niya yung pito. At sabi niya, he gave them a beating that they ran out of the house naked and bleeding, di ba? Natalo na yung pito, tumakbo sila, baliktad eh. Siguro sometimes, dumarating tayo sa pagkakataon na gano'n, no? Ikaw na, demonyo, di ba? Lumayas ka. Ayaw mo lumayas, ako ang lalayas. Hindi naman gano'n, di ba? So, we have the power and authority. And they know. And even, sabi niya, all the power of the enemy, sabi niya, nothing will harm us. Pero itong mga to, ibig sabihin, a demons doesn't fear a person who quotes Jesus, but a person who has Jesus in his heart. Amen? Amen. If you have Jesus in your heart, and you know that you have a personal relationship with Jesus Christ, the enemy or the demon knows it also. Amen? Kaya sabi niya, may isang verse sabi niya, if you have the Holy Spirit, you are sealed. At meron akong isang testimony na napanood. Yung mga Christian daw pala, sabi niya, kasi di ba meron dito sa atin, sa Pilipinas, di ba, mga aswa, di ba? At meron testimony na ang Kristiyano daw ay merong seal, apoy. Sabi niya, apoy na yun, parang espada. At umiikot daw yun sa katawan natin na natatakot sila na lapitan. So if you have Jesus Christ in your heart, takot sila sa atin. Amen? Amen. And they cannot touch you. So ibig sabihin, untouchable ka. Sabi mo sa katabi mo, untouchable ka. Okay, next. And this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus. They were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus Christ was held in a high honor. Amen? So, nangyayari ang mga ganitong pagkakataon para po may taas ang pangalan ni Jesus. Amen? God allows it to happen. So, He will be honored. Okay, next tayo. Many of those who believe now came and openly confessed. So, next. Sige po, baba muna tayo. Sige pa. Next. Sabi niya dito, when the real name is lifted up, transformation occurs. Amen? Kung may tataas po ang pangalan ni Jesus, may nangyayaring pagbabago. Okay, balikan muna natin dun sa taas. Bakit po nasabi yan? Sabi niya dito, when this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus,
they were all seized with fear. Next. And many of those who believed now came and openly confessed that they had done, doon sa ibang version, they repented. They repented and because they had done wrong. Okay? So, a number who practiced sorcery brought their scrolls together. Sabi niya po, doon sa ibang version, they brought their book, dinala nila yung mga libro nila na may sorcery, o yung enchantment, o yung sinasabi niya may pagkukulam, and together, they burned them publicly. Unang-una, nagkaroon ng confession, they had confessed their sins, and they repented, and then sabi niya, and then their scrolls, or yung ano nila, libro nila, okay, maagimat nila, no? Sinunog nila. And sabi niya, when they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. Or dun sa ibang version, sabi niya, 50 silver. Or dun sa NLT yata yun, sabi niya, $1 million. Hindi, no? Lahat ng mga libro na yun, so, dami nun, no? Nung kinumpute daw nila yung presyo noon, ay umabot siya ng $1 million. Times peso. 60. 60. Baby, pinrin siya 60. Grabe, 6 billion. Masabi na natin. Dollars, sabi niya, with S. Hindi lang 6 billion yun, no? So, ganun grabe yung dinala nila doon. Ganun yung presyo na, no? At nagkaroon ng pagbabago. Amen? Amen. Sanay. And in this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. So, not only nagkaroon ng evangelism, but na-equip din yung mga tao. Amen? Amen. Next. So, sabi niya dito, confidence with the Lord is not arrogance. It is the faith in the Lord. So, kapag alam mo yung authority mo, alam mo yung identity mo. Amen? Amen. Dahil hindi ka basta-basta. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Okay? Hindi ka rin pipitsugin. Amen? You're just Hindi ka just-just. Sabi nga sa English, di ba? Hindi ka just-just. And sabi niya, authority with faith is backed up by heaven. So when you pray, and you said, in Jesus' name, with authority, or in the name of Jesus, with authority, the heaven backs you up. Amen? Amen. Amen. Next. Sabi niya, the authority with the commission. So ito na po yan. Pagdating natin sa Matthew, the authority is not given to us just to say na mayroon tayong power, or sasabihin natin na, anak ako ng Diyos. Not only that, amen. But, it comes with commission. So sabi niya dito, ayan pala yung nandiyan napunta, no? Jesus calls his 12 disciples together and give them the power and authority to drive out demons and heal the diseases. Next. Ayan, yung Matthew. Okay, sa Matthew 28, sabi niya, then Jesus came to them. Ito na po yun, no? Nung pabalik na si Jesus Christ sa trono niya, sa langit. Sabi niya dito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nung namatay si Jesus Christ, yung binigay niya po sa atin noon, nung binigay niya sa mga apostles niya or disciples niya, is only a delegate of power and authority. Pero nung namatay na si Jesus Christ and He already conquered death, ang binigay niya na dito, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Then sabi niya, I commissioned you. Okay na, next. Version ko yun, no? Therefore, go and make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, kaagapay po, ng power and authority na yon is to make disciples. Sabihin mo sa tabi mo, to make disciples. Make disciples. So, kailangan po natin mag-disciple.
And kasama po ng pagdi-disciple, not only sasabihin mo na, you should believe in Jesus Christ. Dapat din, sabihin mo na you have the authority over the enemy. Amen? Amen. Kaso minsan hindi tayo aware, di ba? Or minsan, nagdadalawang isip pa tayo. Di ba? Sabi niya, pag sinabi niyang all authority in heaven and on earth, ibig sabihin nun, mas mataas siya kaysa sa mga sakit. Amen? Amen. Mas mataas pa siya kaysa sa mga anghel. Amen? Yung authority na yon. Mas mataas pa siya, sabi niya, kaysa sa patay. Amen? Sa kamatayan. So, kapag may nararamdaman ka na masakit, hindi mo sasabihin na, papatay na yata ako. Diba? Pag may nararamdaman ka na sakit, sasabihin mo, the authority of Jesus Christ. Amen? So, ikaw na sakit, wala kang karapatan. Diba? Sa katawan na ito. But, sabihin mo, lumayas ka in the name of Jesus. You have the authority. Amen? Amen. Sabi dito, I'm teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. At sabi na kahit hanggang sa dulo ng mundo ito, sasamahan tayo ng Panginoon. Next. Sabi niya dito, there are principles of authority. Okay? Authority comes from submission. Amen? So yung authority na yon, kailangan ng submission. Kaya nga, sabi nung dun sa, I think it's sa Matthew, yung centurion, pinala niyo ba yun? Yung kwento ng centurion, sabi niya, nung lumapit siya kay Jesus Christ, pag sinabi, ako rin po, kagaya niyo, nasa authority ako, sabi niya, ako po yung nasa authority. Sabi nung centurion, pag sinabi ko sa mga tao ko na pumunta kayo doon, pupunta sila. Pag sinabi ko na halika kayo rito, kahit may ginagawa sila, iiwan nila yung ginagawa nila at lalapit sila sa akin. Ibig sabihin, nagsasabit sila sa akin. Then sabi niya, pero Panginoon, sabi niya, sabihin mo lang po yung salita na magaling na. Sabi niya, oh, gagaling na siya. And it will happen. So, he knows the principle of authority na I need to submit. Amen? So, the more submission you have, hindi po ibig sabihin po that you have faith and authority ay magiging arrogant na tayo, no? Or magiging, kagaya ko ng Diyos. Diba? Baka sabihin mo, ako ang kapalit ni Jesus, diba? Naging ano ka na? The other chosen one. Diba? You're also a chosen. Hindi po yun yung authority. Kasi sinasabi niya, the more authority you have, okay, the more submissive you are. Amen? Amen. Kaya hindi mo pwedeng gawin na ako ang president ng organization na to. Mas mataas ako kay pastor. So, we need to submit ourselves. Amen? Siyempre, especially to God. Hindi ibig sabihin, okay, na ikaw ay nagtatrabaho sa bahay nyo, ay mas mataas ka na sa tatay mo. Diba? Ako ang bumibili ng ulam. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ibig sabihin ba no, nasa sa'yo yung authority? No? You need to submit. Amen? Amen. Nice. Sabi niya dito, authority comes with intimacy and relation. Kaya kung babalikan natin yung 7 na anak ni Sceva, wala silang personal na relationship kay Paul and kay Jesus Christ. Amen? Parang ganun din eh. Kilala natin si Bongbong Marcos, di ba? Pwede ba natin sabihin, hindi niyo ako pwedeng huliin. Pero may violation ka kung wala kang helmet. Ay, hindi niyo ako pwedeng huliin. Kilala ko si Bongbong Marcos, di ba? Sabi mo, sige nga, tawagan mo nga, sabi nila sa'yo. Di ba? O kaya, sige nga, paano patunay mo na kilala mo? Eh, basta alam ko, binoto ko siya, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yun. Sabi niya dito, it comes with intimacy and relationship. Amen? So we need to be intimate with God. The more power you have, or you have, kailangan natin mas maging intimate sa Panginoon. Amen? Amen. Kailangan natin mas magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Next,
Sabi niya dito, the authority comes with alignment. Kaya nga, hindi pwede na sinasabi mo, Kristiyano ka, or meron kang Jesus sa puso mo. Pero yung kinikilos mo naman, wala sa kinikilos. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, ikaw na demonyo, di ba? Mumurahin mo, lumabas ka. Baka, murahin ka din niya, pabalik. Di ba? Hindi pwedeng mag-over yung authority na yon. Sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya sabi niya, authority comes with alignment. Kaya nga yung centurion na yun, sabi niya, may authority, yung kung babasahin natin yung yung context nun. Yung authority ni centurion, sabi niya, nanggaling yun sa imperyo. Na kaya, kung anong sabihin ko, sumusunod sila. At sabi niya, naintindihan niya, na ganoon din sa spiritual. Kaya sabi niya, si Jesus, kung anong sabihin mo, magaganap. So, it comes with alignment. Kaya hindi pwede na, kunwari, ang service natin ay, dito ay 10, nag-start. Pag pumunta ka na dito ng 1 p.m., wala na, tapos na. So, hindi mo na natanggap. So, hindi pwede, hindi siya magka-align. So, if you want that authority, kailangan, you need to align with also the purpose and yung nilalakaran mo, dapat yun yung kagustuhan ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi pwede na, si Jay, sabi niya, dinideklara ko, walang pasok ngayon. Pero sa DepEd, may pasok. Diba? Diba? Hindi susunod yung mga bata. Or sasabihin mo, kunwari, papasunurin mo yung anak mo, pero nakikita naman nila na hindi mo sinusunod yung magulang mo. Pag darating ang panahon, susuwayin ka rin ng mga anak mo dahil hindi mo sinusunod yung magulang mo. So, it comes with alignment. Amen? Amen. Maintindihan ba natin? And, alam ko na malinaw ito. Sabi niya, sa John 14:12, verily, truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things. Amen? Pwedeng mangyari, sabi niya, si Jesus Christ yung nagsasalita dito, no? Pwede niyong gawin yung higit pa sa nagawa ko. So when Jesus heals the sick, you can also heal the sick. Amen? Amen. Hindi para ipagmalaki na, para kung si Jesus, nagpapag-heal ako ng may sakit. But to tell that you are the sons of God. Amen? Amen. You have Jesus Christ in your heart. Sabi niya dito, because I am going to the Father. Kaya nga, yung iba, sasabihin nila, ang biblical na nagpagaling ka ng cancer kasi doon sa Bible, wala namang cancer doon eh. Sabi niya, you can do greater things. Ibig sabihin, hindi na naitala. Di ba? Hindi na nailagay doon. Pwedeng yung higit pa doon sa magagawa mo ay pwedeng ipagkaloob ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil yun sa biyaya niya. Kaya mayroong mga testimony na sabi nila, even yung pinag-pray nila na may bakal sa kamay, nawala yung bakal. At nag-straighten, nabibend na nila or na-flex na nila ulit yung kamay. Kasi mayroong testimony, nilagyan nila ng bakal to dahil nga na-disgrasya. Pero nung pinag-pray, naghagalaw niya na yung kamay niya at wala na yung bakal. So, is it biblical? Sabi ng iba. Pero sinabi ni Jesus Christ, even greater things you can do. Amen? Amen. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified. Sabi niya dito in the Son. So you may ask me for anything in my name and I will do it. Amen? Amen. Kaya kapag humihiling ka with confidence and with authority, I ask it in Jesus' name. Amen? Next. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Gusto ko lang i-highlight, no? Until now, you have not asked for anything. Sometimes, hindi natin kasi hinihingi. Amen? Nakakalimutan natin yung authority eh. Nagdududa tayo. Lord,
Pagagalingin mo kaya ito? Pagagalingin mo kaya yung sakit ko? Pag hiningi ko? O ibibigay mo kaya yung hihingin ko? O kaya mo kayang ibigay yan? Lord? Kasi wala akong pera eh. Wala naman akong inaasahan ngayon na matatanggap ko. Pero, mapoprovide mo kaya? Parang gano'n, nagkakaroon tayo ng doubt. At sabi niya, you ask. Di ba? You have not asked sometimes. So you need to ask. Amen? In Jesus' name. And you will receive, sabi niya, and your joy will be complete. Lord, pati ba yung joy ko? Di ba? Pati kaya yung mapapangasawa ko, ibibigay mo. Ay, ganun. You need to ask, amen? And even your joy, hindi kill joy. Actually, I have experience, hindi kill joy ang Panginoon. Amen? Amen. Many times, pag nagkikrave ako, ewan ko ba, doon ko lagi napapatunayan. Pag may cravings ako ng pagkain, binibigay ng Panginoon. Like one time no, nung pandemic, nagde-deliver kasi ako doon na para makalabas-labas ako. So, meron akong kaibigan, kinontak niya ako, sabi niya, walang malakas ang loob na gusto mo bang samahan ako, dideliver tayo ng mga tubig, sabi niya. O sige, sabi ko, parang kalabas-labasan, tagay ko na rin dito sa bahay. So, nag-deliver kami ng tubig, then nagkikrave ako, sabi ko, tagay ko na rin hindi kumakain ng burger Sabi ko, Lord, I want burger. Para kinocompute ko yung kikitain ko pag binili ko to ng hamburger sa McDo. Kasi may McDo mo sa Aurora, no? Sabi ko, parang pinapili ko lang yung isang buong harap na pagod pa. Sabi ko, Lord, I want burger. Pero dating ko dun sa tita ko na, meron kasi ako tita, sabi ko, puntahan ko kayo kasi deliver ko kayo yung tubig. So, sabi niya, sige, pagpunta ko doon, sabi niya, kain ko muna. Bumili kami ng burger, pero ayaw itito mo. So, sabi niya, sa'yo na to. So, double patty pa, di ba? Ang hiningi ko lang, burger na matikman, pero binigay ng Lord, double patty. So, ibig sabihin, minsan hihingi tayo at hihigitan niyo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi niya, higit pa. Ano kata natin? Sapat na at higit pa. Amen? Amen. So sabi niya dito, you will receive complete joy. Tapos, nung kailan lang ba yan? Sabi ko, nagkikrave ako sa mais na brown. So, sa tuwing o-order ako, ubos o kaya wala, alam na i-deliver. Hindi kami napumuha ngayon kasi wala ako dito, sabi ng pinsan ko. So, hindi ako pagdating namin ng sa Guday, no? Pagdating namin ng Saguday, yung ulam nila doon, inabraw na mais. So, di ba? Yung crave ko, satisfied again. So, God, sabi niya dito, God will give you and your joy will be complete. Amen? Amen. Pero hindi naman yung pagkakalab ng Lord, siguro yung, Lord, kailangan ka ng pera, tataya ako ng hayaan mo nga naman naginip ako ng numero. Bakit hindi galing na sa Lord John pagka naginip ka? Di ba? Sabi niya, He will give you to be complete yung joy nyo, pero according to His purpose. Amen? Kaya sabi niya, everything works together for good according to His purpose. For those who love God. Amen? Amen. Kailangan may relationship tayo sa Diyos. So next. I think dito na ako magtatapos. Pero pa ba? Okay. So, doon ko na magtatapusin. Ayoko na makilala tayo ng mga kaaway dahil sa kasalanan natin. Di ba? Ang hirap naman nun, no? Kilala kita. Di ba? Tropa tayo, ba't mo malalagasin? Kaya parang gano'n. Hindi naman maganda na kapag doon tayo nakilala. Amen? Amen. Kilala niya tayo dahil meron tayong Jesus Christ sa puso natin. Dahil nagre-repent tayo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na kailangan perfect ka. Amen? Amen. Kasi nga, babalikan natin yung nakaraang lessons natin. Even the disciples, nung naharap nila yung problema, nakalimutan nila si Jesus Christ. Amen? Kausap na pala nila si Jesus. So, hindi nila alam. Kausap pala nila si Jesus Christ, pero dahil may malaking problema sila. So it doesn't mean that you lost your authority. Amen? Amen. When you have problems. Or you have done something wrong. Sabi niya, they have repented. At yung
salita ng Panginoon ay naipamalita at mas lalong lumakas. Amen? Amen. So, ibig sabihin, when we repent, the power of God grows more in our life. We submit our life to God more and more. Amen? The authority of God in our life grows more. Amen? When we submit ourselves, when we sin. So, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may glorify. God wants to glorify His name in you. Amen? So, hindi natin kukunin yung glory, but we will bring the glory back to God. Amen? When we ask in His name, and when He gives it, remember to bring back the glory to God. Amen? Amen.